May interview si Congressman Barbers. May interview si Congressman Barbers. Ano sinabi? Man up, Harry Roque. Pakalalaki ka. Magpalalaki ka raw. hindi man lalaki magpakalalaki ka raw. Yun ang sinabi. Huwag kayong malilito Huwag kayong malilito. Hindi niya sinabing manlalaki. Hindi manlalaki magpakalalaki ka. Yun ang sinabi. Harry Roque told man up. Attend House hearing on Pogos. Yun. Nakakalalaki ka. Pakis ka. Sinong ano dyan? Nakakalalaki kayo Congressman Barbers, nakakalalaki ka. Pakis nga. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app. Kumuha kayo na account, lagay nyo pa account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yan si Kong Dan Fernandez. Kong Dan! Nakakalalaki ka, Kong Dan Pakis nga, pakis. Anyway, tuloy natin. Okay, ito yung balita. Sanib-pwersa na ang PNP, NBI at Bureau of Immigration sa paghahanap kay Attorney Harry Roque na may contempt order sa Kamara. Hamon ng mga mambabatas kay Roque, harapin ang mga kinakaharap na issue. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Lumipas ang buong weekend pero hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap ng mga otoridad si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, patuloy ang pagtugis kay Roque. Yan ay matapos siyang ipakontempt ng Kamara sa hindi pagsumite ng mga dokumentong hinihingi sa kanya para makita kung paanong lumobo ang yaman ng kanyang mga kumpanya at kung may kaugnayan nito. May tsurang yan, napaka-smug, no? Napaka-smug ng mukha. Akala mo may pinaglalaban no? Akala mo yung pinaglalaban niya tama. Di ba? Meron ba kayong kaibigan na ganyan? Yung sila na nga yung mali pero sila pa yung mayabang. Oo. Ganun Ganun si Harry Roque ngayon Ganun yung tsurang yan. Di ba? Ito yung tsurang yan. Pak. Ito sa mga pogo. Siya na nga yung mali. Siya pa yung mayabang. Diyos ko. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration. All effort po ng ginagawa po ng all law enforcement, not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po niya po. Tuloy-tuloy naman po yung paghanap po namin. Hindi naman po kami hihinto. Hindi lang ito kay Harry Roque. Sa lahat ng taong merong processes galing sa ahensya, be it warrant of arrest, be it contempt, sundin lang po natin ang batas. Bumuo na rin ang tracker teams para matunto ng dating opisyal. Kahit hindi mahagilap na kapag live stream pa sa Facebook kahapon si Roque. At sinabi... Again, mga kotsero, let me highlight the difference. Ito siya ngayon. Ito siya noon. Saan yun? Ayan siya noon. Saan yun? Laki na ng niya. Ang laki na nung kung paanong lumobo ang... No? Diba? Mukhang talaga siya may pinagdadaanan Diba? Ito siya noon. Ito na siya ngayon. Ano? Yan na siya ngayon. Diba? Laki na ng diferensya Gilap na kapag live stream pa sa Facebook kahapon si Roque at sinabing hindi siya pugante at pina-power trip lang siya ng Kamara. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Hindi po di pugante ka pa rin, di ba? Either way, pugante ka pa rin. You're still evading a lawful order. Pinagkaiba lang, itong lawful order na ine-evade mo is from the Congress. It's not from the court. Yun lang pinagkaiba. But you're still a pugante. You're still a fugitive.
Yun naman na yun eh. Yun naman talaga yun eh. Ito si Attorney Harry Roque, he's trying to, pinipilit niyang laruin yung pagiging ignorante nating lahat sa batas. He's playing semantics. Hindi. Pugante ako pero hindi sa batas. Pugante lang ako sa Kongreso. May contempt power ang Congress eh. At ang contempt power ng Congress at ang power to arrest is implied. It's an implied power given by the Constitution. Kahapon pinag-usapan na natin yan. Ang haba ng topic natin tungkol dyan. It's an implied power. Ibig sabihin, kasama yon sa pagiging miyembro ng Kongreso o sa pagkakabuo ng Kongreso according sa Constitution. So regardless kung pugante ka sa judiciary o pugante ka sa Congress, either way, pugante ka pa rin. At hindi ka pa rin sumusunod sa isang lawful order. Either way. Pointless. Pointless tong this is an exercise in futility. Wala naman maniniwala dyan kay Attorney Harry Roque. Pati nga mga DDS, hindi na rin naniniwala sa kanya. Pinagtanggol ba siya ng mga DDS? Hindi siya pinagtatanggol ng mga DDS, di ba? Pansinin nyo. Pinagtatanggol ba siya ni Digong? Hindi ka katulad ng pagtatanggol ni Digong kay Kay Kibuloy? Hindi. Pinagtatanggol ba siya ni Sara? Hindi. Maski DDS, iniwan na siya sa ere. Legit na mag-isa na lang siya. Pinagtanggol ba siya ni Bato? Tsaka ni Bongo? Tsaka ni Robin? Hindi. Todo sip-sip siya kay Sara. Pinapansin ba siya ni Sara? Hindi. Tapos ngayon, magaganyan-ganyan siya. Anong feeling niya? Lalapitan siya ng mga Duterte at tutulungan siya? Siya pa naman ang legal counsel ni Duterte sa ICC. Yun yung mas masakit dun eh. Alam niyo, yun yung mas masakit dun, mga kotsero. Siya yung legal counsel ni Duterte sa ICC. Tapos ngayon, hindi siya makakuha ng tulong kay Duterte. Diyan mo, stress na stress na. Feeling ko, di natutulog yan. Hindi nakakatulog ng maayos yan. Baka lipat siya ng lipat ng pwesto. Ng pagtataguan. Ikaw ba makakatulog ka sa sasakyan ng komportable? Siyempre hindi. Si Kibuloy, yun, tawag dito, nagtago yun sa bunker. So may tinutulugan nyo na maayos. Ito, tingin nyo ba may bunker yan na tutulugan? Wala. Lipat-lipat lang yan ang bahay. Good luck. Kasi one of these days, may papalya. Isa sa mga tataguan mo, papalya. Sigurado yun. Nasa bunker ni AR. Ni AR de la Serna. Saan yun? Sa Pogo Hub? Di ba doon siya na huli? So, well, alam niyo mga kotsero, nakakaawa din naman si Attorney Harry Roque. Kaso parang hirap niya kaawaan, lalo na sa mga kawalang niya ang pinagsasabi niya dati. Lalo na nung every week, Every week, ginagatungan niya yung issue ng PIDEA leaks, tapos ginagatungan niya yung issue ng Pulburon video na alam naman nating lahat na walang katotohanan. Na kahit mga eksperto sinasabi, uy, fake yan, ba't kayo naniniwala dyan? Pero siya hindi, tuloy-tuloy lang siya. Sige, paglaban mo si Digong, paglaban mo si Sara, asan ka ngayon? Asan sila ngayon? Kaya nga hirap kaawaan ito eh. Tuloy natin. Tama yung ginagawa nila, pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Hihintayin daw ni Roque ang Ano ba naman? Kapag ayaw na sagot, wala po akong pakialam. Eso lamang, wala po akong pakialam. Hindi po tama yung ginagawa nila, pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Paawa ka pa? Papaawa pa to si Harry Roque? Tingnan mo may naaawa sa'yo. Walang naaawa sa'yo. Nakakairita ka kasi. I mean, sa totoo lang, may natutuwa pa ba dito? Siyempre mga loyalist, bullshit sa kanya. Sure yan. Yung mga independent, bullshit din sa kanya. Kasi kahit independent sila, marinig lang nilang magsalita, nakakairita na. Mga DDS,
kulta na rin sa kanya. Tapos yung mga yung mga Friday something nyo, marami ba kayo doon sa EDSA? Napupuno nyo ba ang EDSA? EDSA Shrine? Wala nga pumupunta doon eh. 3 piraso kayo doon para kayong tae ng aso. Pakalat-kalat kayo doon. Part sa mga kumakain ng agahan, hapunan, tanghalian, pasensya na po. Oo. Pero wala kayo bang maisip na kapareho nila doon sa EDSA Shrine para silang tae ng aso talaga. Wala naniniwala na sa'yo. Kung makakarating man to kay Attorney Harry Roque, feeling ko naman nakakarating kasi minsan may mga nakakita ako reaction na nagpapadala ng troll, ganyan-ganyan. So minsan siguro nakakarating. So ayun. So kung makakarating man, walang naaawa sa'yo. Maawa ka na lang sa sarili mo, Torny. Maawa ka na lang sa sarili mo. Kasi yung majority ng Pilipino wala nang pake sa'yo. Kaya lang nagkakapake kasi ang ingay mo, nababalita ka. Pero pag nakikita ka sa TV, malamang sa malamang nagpapalit ng channel yung mga tao. Malamang sa malamang nagpapalit ng channel mga tao. Hihintayin daw ni Roque ang desisyon ng Korte Suprema sa inihain niyang petisyon na kumekwestiyon sa arrest order ng Kamara. Habang naghihintay, hindi raw siya susuko. Pinabulaanan naman ni Quad Committee Chairman Ace Barbers ang akusasyon ni Roque na nagpa-power trip lang ang Kamara. May hamon pa siya kay Roque. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga Quadcom chairs? 'Di ba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Kailangan ko ba mag-power trip? Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng Quadcom o sa labas ng Quadcom. Pakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa Quad, doon ka nagsasalita. Ayon, Pakalalaki ka na, Torny, litingan natin. Quad, doon ka nagsalika, umarap ka dito ng Quadcom, pakalalaki ka, o sa labas ng Quadcom, pakalalaki ka, o sa labas ng Quadcom, pakalalaki ka, sa labas ng Quadcom, pakalalaki ka, One more. sa labas ng Quadcom, pakalalaki ka, Pakalalaki ka na, Torny. Pakalalaki ka na, Torny. Huwag ka rin kuda ng kuda sa social media. Humarap ka rin sa Quadcom. Napaka. umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi. Ka dito sa amin, pakalalaki ka, o sa labas ng Quadcom, pakalalaki ka, umarap ka sa ng Quadcom, pakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka, umarap sa labas ng Quadcom, pakalalaki ka, Pakalalaki ka. Pakalalaki ka raw, Torny. Ikaw naman, no? Hindi naman siguro insulto yon sa pagkatao mo, di ba? Kasi, pakalalaki ka. Di ba? Sabi mo, maisog. Di ba? Maisog. Tapang. Sabi niya yun. Sabi niya, di ba sa EDSA Shrine, sabi niya, sabi ni Harry Roque, ngayon, naranasan ko na ang makulong, ang ma-detain ng isang araw. Oh, lalo ko pang tatapangan ang pagsasalita laban bla 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 bla. Ay? Tapos nga nagtatago. Correction ha. Ang sinabi po ni Congressman Barbers ay magpakalalaki. O 51 billion movement. Asa na si 51 billion movement? Ayan. 51 billion movement, mali ka ng narinig. Mali ka ng dinig. Wag ganito. Ang sinabi niya, magpakalalaki, hindi man lalaki. Oo ha. O, linawin lang natin ha. Ang sinabi ni Congressman Barbers ay magpakalalaki, hindi man lalaki. Okay? Paparinig ko sa inyo ha. Paparinig ko sa inyo para sigurado. Oo, paparinig ko sa inyo na sinabi talaga niya magpakalalaki ka. pakalalaki ka, See? Pakalalaki ka. labas ng Quadcom, pakalalaki ka, See? Pakalalaki daw, hindi man lalaki. Ulitin ko lang ha. Linawin ko lang. Magpakalalaki, hindi man lalaki. Okay? Game na. Okay na.
Humarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. Ayon kay Barbers, mismong si Roque ang nagboluntaryo na magsumite ng mga dokumento tungkol sa kanyang mga kumpanya. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun ang interest ng Quadcom. Tingin naman ni House Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, ipinapakita lang ni Roque na may itinatago siya sa kanyang pag-iwas. If we really wanted to evade, if we really wanted to not to attend and pursuing other things in order to avoid it, then there will always be a presumption of guilt. Sa Webes ang susunod na pagdinig ng Quad Committee kung saan muling imbitado si Roque, ang asawang si Myla Roque, matapos makailang ulit na hindi dumalo dahil umano sumailalim ng medical surgery. Nagbabalita mula Absent. So, ang haharap sa Thursday, yung asawa ni Harry Roque. Ang haharap sa Thursday, yung asawa ni Harry Roque, hindi si Harry Roque Pero alam nyo, may tip ako Kong Dan, kung makakarating man sa inyo itong video ko na to, may suggestion ako. Oo. Kasi, Kong Dan, baka lang naman. Baka lang. O baka kasi ikaw na kaya ang humila sa kanya. Ikaw na kayang humila kay Atty. Harry Roque. Baka lang naman, baka lang. Baka pag sa'yo sumama. Baka pag sa'yo Kong Dan sumama. Oo. Try mo sunduin, tapos wala kang t-shirt. Diyos ko. Oo. My goodness. Si Ronnie na topless. Si Ronnie Liang. mas may appeal. Mas may appeal si Kong Dan. Kasi, hindi ko sinasabing kasi gwapo, Sunshine. Hindi na sinasabi ko. Ay, ibig ko lang naman sabihin doon, baka mas makumbinsi niya. Oo. Baka mas makumbinsi niya si Atty. Harry Roque. Kasi, yun naman, di ba? Parang siya, malumanay magsalita, di ba? Parang very, very gentle, di ba? Ganun baka, Kong Dan, suggestion ko lang. Ikaw ang sumundo. Di ba? Try mo lang naman. Idea lang naman yun, idea. Di ba? Pag si Kong Dan ang tumawag, Torny, baka naman gusto mo ng harap. Ako susundo sa'yo. Gusto mo? Ganon. Torny, di ba? Huwag ka mag-alala. Sagot kita. Ako bahala sa'yo, Torny. Ganon. Kung kailangan sinusmooth operator to si Atty. Harry Roque para sumuko di ba? Pero naman sabihin, di ba? Kung baka naman huwag ka mag-alala, naniniwala ako sa iyo, hindi ka pugante. Sumama ka lang sa akin, ako na bahala sa iyo. Ganon. Pasunduro kay Ronnie Liang. Pero siguraduhin nilang walang t-shirt si Ronnie Liang. Siguraduhin walang t-shirt si Ronnie Liang kasi yun ang goal niya sa video. Baka raw gusto raw tanggalin ng t-shirt. Oo, ganun. Di ba? Hindi. Kidding aside, mga kotse. Masyado na nating inaasar si Atty. Harry Roque. Subuko ka na kasi. Subuko ka na kasi, Atty. Harry Roque. Ikaw naman, papabebe ka pa Gusto mo pa nilalambing ka Oo. Eto na nga mga kotsero. Pero kasi may sinabi kasi si Harry Roque. Si Rosa na. May sinabi kasi si Atty. Harry Roque na iintayin daw niya ang utos ng Korte Suprema. Oo. Iintayin daw niya ang utos ng Korte Suprema. Alam niyo mga kotsero, ito kasi yung punto nun. Sinabi no kasi, Roque stated in a recent social media post that he would challenge the House panel's decision by filing a petition for habeas corpus and certiorari before the Supreme Court. Alam niyo mga kotsero, ako, law student pa lang naman ako. Oo, law student pa lang. Hindi pa ako nagbabar and everything. Pero, bilang isang law student, alam ko po na mali yung petition for habeas corpus. Bakit? Kasi ang habeas corpus po, mga kotsero, ang petition for habeas corpus, kadalasan po, yan po ay ginagamit kapag ikaw ay illegally being detained by state agents.
Mm. So, ibig sabihin, malbawa ganito. Pag hinuli kayo ng pulis, walang warrant of arrest, i-detain kayo, ikinulong kayo, walang warrant of arrest, it's an illegal arrest, etc., etc. Pwede kayo mag-petition for habeas corpus. Pwede yun. Kasi, you were illegally detained, you are being illegally detained by agents of the state. Yan. Oo. Hindi pa ho pwede yun, yung petition for habeas corpus. Para kay Harry Roque. Bakit? Kasi po hindi naman siya nakadetain. Ano hong body ang ilalabas niya? Yan po kasi yun eh. Produce the body. Ilalabas mo yung katawan. O sabihin, ilalabas mo yung tao. So, sinong tao ang ilalabas sa petition for habeas corpus? Ito ho yung sinasabi ko mga kojero. Na ginagawa hong tanga ni Attorney Harry Roque yung mga taong naniniwala at naikinig sa kanya. Ba't siya magpe-petition for habeas corpus? Body ng boylet. Di ba? Anong ilalabas niyang body? Eh, hindi naman siya nakadetain. Oh, yun. Also, yung petition for certiorari, well, petition for certiorari or review on certiorari siguro sinasabi niya. Petition for review on certiorari. It is usually the immediate remedy. It's an immediate remedy for an agency or an agency, a government entity, or even a legislative body tulad ng ng lower house has committed a grave abuse of discretion. Ibig sabihin, inabuso nila yung kanilang kapangyarihan, amounting to a lack or excess of jurisdiction. Ibig sabihin, wala siyang jurisdiction pero nag-exercise siya. Or meron nga siyang jurisdiction pero sumobra naman ang kanyang pag-i-implement. Yun po yung certiorari. May problema pa rin po siya dito. Bakit? Kasi po, hindi naman po siya sumusunod sa rules ng lower house. So ano ipepetition niya for certiorari? Yung kanyang pagmamatigas? Yung pagmamatigas ng ulo niya? Alam niyo mga kotsero, kaya ho niya ginagawa ito. Kaya ho siya nagpe-petition ng writ for habeas corpus at certiorari kahit alam niyang mali. Gusto ho niyang i-delay yung kanyang appearance sa lower house. Ang gusto ho niyang gawin, paintayin tayo hanggang 2025 kung saan mapapalitan ang mga kongresista. Kasi ho, by 2025 mga kotsero, bago na ang lower house. Tapos na yung mga term eh. Tapos na yung mga term. At meron po tayong jurisprudence, mga kotsero, na ang hearing, kapag natapos, kasi ang lower house hindi siya continuing body. It's unlike sa Senate, continuing body sila. Kahit mapalitan yung mga senador, tuloy-tuloy lang yung mga hearings. Tuloy-tuloy lang yan. Hindi yan matatapos. So itong kay Risa Ontiveros, pag natapos ang 2025 election, mapapalitan lang yung tao, pero tuloy-tuloy pa rin yung hearing. Ang lower house does not have that kind of privilege, quote-unquote. Walang ganong privilege. Pag natapos ang 19th Congress at papasok na ang 20th Congress, tapos lahat ng hearing. Wala na. Burado na. Back to zero ka. Yun. Yun ang pangit dyan. Intentionally, magpa-file siya ng mga petitions, mga pleadings na mali. Because alam niya na it will take time for the Supreme Court to review his case. Sabi ni Marcelina Aplicador, paano coach kung kapag napalitan na, di na itutuloy? No, hindi na. Tapos na. Kasi hindi continuing body ang Congress eh. Lahat ng hearings na dinidinig sa Congress, pagkatapos ng kanilang termino after 3 years, back to zero ka na. Bakit? To give leeway for the new congressmen, let's say kung mayroong bagong kongresista, para mabigyan sila ng pagkakataon na dinggin yung mga bagay na gusto nilang ipasok sa Kongreso. At hindi sila obligado na ituloy kung ano yung nauna sa kanila. So ito, this is a delaying tactic. Itong ginagawa niya na to. Wala na. Dissolve na ang Quadcom. After 2025 election, dissolve na ang Quadcom. Bakit? Iba na yung magiging chairpersons niyan eh. Again, the lower house is not a continuing body. Hindi katulad ng Senate.
So, it is really, alam nyo, ang pinakamaganda hong remedyo dito is mahuli itong si Harry Roque. Yun talaga. Yun talaga. Tingnan nyo, pansinin nyo kapag kayo sa mga distrito nyo, let's say, syempre iba-iba tayo ng distrito dito. Kapag yung bagong congressman ang nakaupo, kadalasan yung mga project nung nakaraan hindi natutuloy. It's because of that. It's because the Congress, the lower house is not a continuing body. So yung mga itinutulak ng mga naunang congressmen, posibleng hindi priority ng nakaupo ngayon. So bibigyan siya ng pagkakataon na hindi ituloy yun at ituloy kung ano yung gusto niya. Unless yung susunod na kongreso, yung next Congress, which is the 20th, if I'm not mistaken, 20th Congress, will continue. Sila yung magtutuloy. But that's a big if. Sugal yun. So, kung magpa-file siya ng petition for habeas corpus at certiorari, sasadyain yan as delaying tactics. Di ba sinabi niya, iintayin ko na magdesisyon ng Korte Suprema. Alam naman niya na mali i-file niya. Alam niya yun. Na mali yung habeas corpus, mali yung certiorari. Pero bakit niya i-file? Kasi nga, mga kotsero, it will buy him some time na mapalitan yung mga members of the Congress. It's a delaying tactic. Maski si Barbers yun ang sinabi. He needs to get arrested first before he can file petitions before the High Court. Sabi niya. As far as Mr. Roque is concerned, he is considered a fugitive from justice by defying the Quadcom's order to place him under arrest. We welcome whatever legal challenge, but he may opt to file against the Quadcom. Sabi niya. This means habeas corpus is a legal action or writ by means of which detainees can seek relief for unlawful imprisonment. This means Mr. Roque can only file such petition once he is arrested and detained. So alam nating mali yung fina-file niya. Alam din niya na mali yung fina-file niya. Pero ifa-file niya. Bakit? Kasi nga, yun yung goal niya. Ma-delay ang kanyang hearing until such point na mapalitan na yung mga congressmen sa May 2025. Yun yung yun yung pangit. So, ang maganda talaga, mga kotsero, is mahuli siya. That's the best thing that can happen. Mahuli talaga siya. Kasi he's trying to circumvent the legal processes. Imagine, you're an officer of the court, tapos ganyan ang ginagawa mo. Diba? Nagsisinungaling ka. Gumagawa ka ng kontrobersya, gumagawa ka ng intriga. Dataka nga ako, wala pa nagpa-file ng disbarment dito eh. Diba? Or ba't hindi siya motu proprio dinidisbar? Or kahit suspend. Kahit suspend man lang. Ng Supreme Court. Ba't hindi siya diba? Kasi he's still an officer of the court. And he is not representing the legal profession as a reliable and trustworthy and credible institution. Nakakahiya siya kung siya ang representante ng mga abogado sa Pilipinas. Ako, pangarap ko hindi maging katulad ni Harry Roque. Isa na siyang kwento. Isa siyang kwento. Oo. Isa siyang kwento. Kung ayaw mong maging katulad mga bagay na wag mong tularan, ganun. Kwento siya ng ganun. Wag tularan. Pa ikaw na naging abogado, wag mong tularan si Harry Roque. Ganun siya. So, it's really, yun talaga yung sinasabi ni Congressman Barbers. Yun talaga yung best. He needs to be arrested. Otherwise, wala mangyayari. And ang nakakatawa dyan, hindi pala nakakatawa. The irony here is that, tinan nyo kung sino yung mga sobrang defiant sa rules. Pansinin nyo yung mga taon na lantarang bumabastos
sa mga established na to, mga established rules of our government. Established rules na. Bakit established? Nasa constitution natin eh. Ganun lang kasimple. It is established because it is already part of our constitution. Tulad ng inherent implied power ng Congress for contempt and for arrest. For hearings in aid of legislation. Sinong bumabastos? DDS, katulad ni Roque. Kapangyarihan ng Kongreso para alamin kung magkano ang budget na ibibigay para sa isang ahensya. Sinong bumabastos? Sara Duterte. Pansin nyo? Pansinin nyo? Sila yung nagsisisigaw na kailangan magkaroon ng rule of law. Pero sila yung unang bumabasag ng rule of law. Ang pagkakaroon ng prangkisa ay isang pribilehiyo na para lamang sa mga nagbabalita ng totoo. Sinong bumalahura? SMNI. Tsaka yung mga angkor nila. Si Lorraine Badoy, tsaka si Eric. Tapos pag napaparusahan, nagpapakabiktima, pabiktim. Mag-hunger strike, kung ano-anong sasabihin. Mag-a-apologize kunyari sa harapan ng mga kongresista, pero pagdating sa mga show nila, ibabash, magsasalita ng kung ano-ano, nasaan ang tapang, nasaan ang maisug? Hindi ko makita. Sasabihin, hindi ako haharap sa Senado, haharap lang ako sa korte. Haharap lang ako sa korte. Kasuhan niyo ako sa korte. Sabi. Nung kinasuhan sa korte, 2 korte ang naglabas ng warrant of arrest. Nagtago sa bunker pagkatapos. Pinagastos ang Pilipino ng 1 million per day. So 16 million for 16 days. Para lang makuha siya. Duterte pa din. Kibuloy. So alam niyo mga kotsero, sigaw sila na sigaw ng rule of law, rule of law. Diba? Pero sila mismo unang-unang sumusuway. Makikita niyo yung the hypocrisy and the intellectual dishonesty na meron itong mga to. Birthday ni PBBM. Masyadong magarbo yung gift na yan. That's borderline illegal already, ganyan-ganyan. Napakagastos, ganyan-ganyan. Pero yung si Rodrigo Duterte mismo, tumatanggap ng milyon-milyon bilang birthday gift sa joint account nila ni Sara Duterte. Tapos tumatanggap pa ng lupain at saka ng sasakyan kay Kibuloy. Tumatanggap ng mga ala-alahas, mga relo-relo kay Kibuloy. See? The intellectual dishonesty that these people have. Sa Tagalog, kaipokritohan nila. Napaka-ipokrito nila. Ni isa sa kanila walang may kredibilidad eh. Ni isa sa kanila. Drug testing kay PBBM. Si Roque din mismo. Ano sabi ni Roque? Mag-drug test ka. Hair follicle drug test na. Ngayon na. Nung si Digong ang pinagda-drug test dahil umaming nagmamariwana, anong sinabi? Wala kayong karapatan diktahan ng ang gustong gawin ng presidente. Ah? Really? Ganon ka ka-intellectually dishonest? Ganon ka ka-ipokrito? Paulit-ulit ko ang sasabihin to mga kotsero. Pero hanggat hindi nagbabago tong sistema na to, kung ikaw ay Duterte supporter hanggang ngayon ha, pag nalaman, at alam niyo mga kotsero, bibigyan ko ng konting benefit of the doubt yung mga taong hindi nakakaalam. Pero yung mga in the know, yung alam nila yung nangyayari, alam nila yung katotohanan sa lahat, at Duterte supporter pa rin sila. Legit, isinuko nila ang kanilang moral, logic, at common sense. Alam niyo mga kotsero, simple lang naman yan eh. Simple lang. Simple lang ang gagawin mo. Basta kapag meron kang kasamang DDS. Simple lang gagawin mo. Sabihin mo lang yung mga inconsistencies niya. Tapos ang boxing. Sabihin mo lang. 51 billion sa Davao City. Napunta kay Pulong Duterte. Pero binaha sila ilang beses itong 2024 lang. Wala pa yung nakaraan ha. Itong 2024 lang, ilang beses na binaha. Kumusta naman? Yan lang kasimple yun mga kotsero.
Kaya mga kotsero, well, it's up to you. Ako may mga kilala pa ako na na mga DDS pa rin. And pinipili talaga nila maging DDS. Pero alam nyo, ako personally, kaya kami nagkakasundo, kapag binibring up nila yung issue, sinasabi ko, huwag natin pag-usapan yan, mag-aaway lang tayo. Kasi alam ko hindi ko mababago isip nila eh. Kahit anong sabihin ko, hindi ko mababago isip nila. Pero, merong mga tao na open-minded. At sila yung mga dapat kausapin. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And see all of you in our next live stream tomorrow, guys. Alright, God bless. See you next time. Alright, bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?